Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Carver na tinuturuan ng kanyang anak kung paano ayusin ang gulong ng isang bagon nang bigla niyang marinig ang mga yabag ng mga paparating na kabayo. Nang tumingin siya sa malayo, nakita niyang mabilis na papalapit sa kanilang tahanan ng isang unit ng mga sundalo mula sa hilaga. Dahil sa matinding kaba, agad niyang hinila ang kanyang anak at tumakbo papunta sa bahay. Samantala, ang kanyang asawa, nang mapansin ang biglaang pagdating ng mga sundalo, ay nagmamadaling lumabas upang pigilan ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi sila napadaan lang. Partikular nilang pinuntahan ang kanyang asawa upang arestuhin ito dahil isa itong colonel ng Southern Army. Dahil dito, mabilis na nagsinungaling ang babae at sinabing wala ang kanyang asawa sa bahay. Ngunit si Captain Gideon, na pinangungunahan ng pag-aresto, ay hindi basta naniwala sa kanyang sinabi, at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na halughugin ang buong bahay. Masusing hinanap ng mga sundalo ang bawat silid, ngunit hindi nila napansin ang sanggol na nakatago sa duyan sa likod ng pinto. Pagbalik nila, iniulat nilang walang tao sa loob ng bahay. Ipinagpatuloy ni Gideon ang pagtatanong sa babae kung nasaan ang kanyang asawa, ngunit wala itong intensyon na isiwalat ang kanyang lokasyon. Upang pilitin siyang magsalita, iniutos ni Gideon na sunugin ang kanilang kamalig at nagbantang susunugin din ang kanilang bahay kapag patuloy pa rin siyang tumangging magsalita. Sa mismong sandaling yun, lumitaw si Carver mula sa malayong bukirin. Agad siyang hinarap ni Gideon, at mahigpit na tinanong kung saan nakatago ang kanyang mga tauhan at mga armas. Ipinaliwanag ni Carver na tuluyan ng natalo ang Southern Army at bilang isang colonel, sinira na niya ang lahat ng kanilang sandata, at pinauwi na ang lahat ng kanyang mga sundalo. Sa kabila nito, hindi pa rin naniwala si Gideon at ipinagpatuloy ang kanyang mapilit na pagtatanong. Ilang sandali pa, napansin ng babae na kumalat na ang apoy mula sa kamalig patungo sa kanilang bahay. Dahil naiwan sa duyan ang kanyang bunsong anak sa likod ng pinto, kumawala siya at walang pag-aatubiling sumugod sa naglalagablab na bahay upang iligtas ang sanggol, at agad ding sumunod sa kanya ang kanilang panganay na anak. Pilit na nagpumiglas si Carver, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng tatlong sundalo, kaya wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang asawa at panganay na anak na tuluyang lamunin ng apoy. Sa sandaling yun, nawalan na ng gana si Gideon na ipagpatuloy pa ang interogasyon, dahil na-realize niyang maaaring nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Sa huli, nagawa pang mayakap ng babae ang kanyang bunsong anak, ngunit hindi na sila nakalabas ng buhay mula sa nasusunog na bahay. Walang magawa si Carver kundi lumuhod, sumisigaw at humahagulgol sa matinding pagdadalamhati. Isinisi niya kay Gideon ang pagkamatay ng kanyang asawa at ng dalawa nilang anak. Sinubukan ni Gideon na ipaliwanag na iniulat ng kanyang mga tauhan na wala ng tao sa loob, at hindi niya kailanman sinadyang masunog ang bahay. Pilit niyang iginiit na isa lamang itong aksidente, ngunit sinabi ni Carver na pagbabayaran ni Gideon ang lahat ng ito sa pamamagitan ng dugo. Habang nakatitig si Gideon sa naglalagablab na bahay, napuno ng matinding lungkot at pagsisisi ang kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, mga kawal na nakasuot lamang ng uniforme ang kanyang napatay at hindi siya kailanman nanakit ng mga inosenteng sibilyan. You said the house was empty! They're Rebs. Dahil sa labis na pagsisisi, itinapon niya ang kanyang baril, tinanggal ang kanyang uniforme, at tuluyan ng tinalikuran ng hukbo. Hindi niya inakalang ang mga susunod na araw ay mapupuno ng hindi lamang ng walang katapusang pagsisisi, kundi pati na rin ng walang tigil na pagtugis ng naulilang asawa at ng ilang desperadong mga tulisan. 3 buong taon matapos ang digmaan, hindi pa rin tumigil si Carver sa paghahanap kay Gideon. Upang makaiwas sa pagtugis, hindi na nakauwi si Gideon sa kanyang tahanan at namuhay na lamang bilang isang palaboy. Sa araw na yun, naghahanda siya ng kanyang tanghalian sa gitna ng nyebe, at matapos ang nakakapagod na paghahanda sa pagluluto, kumalat na ang amoy ng nilulutong karne. Ngunit bago pa niya ito malasahan, isang nakamamatay na bala ang biglang lumipad patungo sa kanya. Tumama ito sa kanyang kaliwang braso at napasigaw siya sa matinding sakit, bago desperadong tumakbo papasok sa kailaliman ng kagubatan. Habang sunod-sunod ang putok ng baril sa kanyang likuran, ginawa niya ang lahat upang makaligtas. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, sa wakas ay huminto si Gideon nang maharang siya ng isang malawak na ilog. Bagamat nang hihina, hindi nangahas si Gideon na huminto at nagpas siyang ipagpatuloy ang pagtakas. Dahan-dahan siyang umakyat sa isang malaking nakahandusay na punong kahoy, na nagsilbing tulay sa ibabaw ng ilog. Maingat siyang umusad, ngunit dahil sa sugat sa kanyang braso, nawalan siya ng balanse at nahulog sa rumaragasang tubig.
Agad siyang binalot ng napakalamig na agos, na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Buong lakas siyang lumangoy patungo sa pampang, ngunit napakaliit ng kanyang laban sa napakalakas na agos ng ilog. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na lumaban para sa kanyang buhay. Pagdating sa dulo ng rumaragas ang ilog, bahagyang humina ang agos. Sa natitira niyang lakas, nagawa niyang muling makabawi ng balanse habang nanginginig ng matindi sa sobrang lamig. Upang hindi mamatay sa ginaw, mabilis siyang tumakbo upang uminit ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nangalap siya ng mga kahoy, binuksan ng isang bala upang makuha ang pulbura nito, at nagsindi ng apoy gamit ang pagkiskis. Agad niyang tinanggal ang kanyang damit, inilabas ang kanyang baon na alak, uminom ng isang lagok upang lakasan ang kanyang loob, saka ibinuhos ang natitira sa sugat sa kanyang kaliwang braso. Kinagat niya ang isang piraso ng tela, at dahan-dahang hinukay palabas ang bala mula sa kanyang braso. Sa tindi ng sakit, halos mawalan siya ng lakas at bumigay ang buo niyang katawan pagkatapos. Matapos magpahinga ng sandali, muli siyang tumayo, pinainit ang punyal sa apoy, at sinunog ang sugat upang mapigilan ang pagdurugo. Samantala, ang 5 lalaking 3 taon nang humahabol kay Gideon ay narating na ang talon. Matapos maghanap sa paligid, natagpuan din nila ang lugar kung saan siya nakaahon mula sa ilog. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad nilang sinundan ang sariwang mga bakas ng paa na iniwan ni Gideon, kaya mabilis silang nakalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa mga sandaling yun, nanghihina na si Gideon. Nakahiga siya sa tabi ng apoy at nakatingin sa kalangitan, walang kamalay-malay na papalapit na ang panganib. Sa mismong kritikal na sandali, bigla siyang napabangon at agad na tumakbo sa isang direksyon, saka sinadyang bumalik sa sarili niyang mga bakas. Ginamit niya ang apoy bilang sentro at gumawa ng 3 magkakaibang hanay ng mga bakas na papunta sa magkakaibang direksyon upang lituhin ang mga humahabol. Habang tumatakas, gumamit siya ng sanga ng puno upang burahin ang mga bakas na naiwan niya sa lupa. Sa huli, alam niyang hindi nakakayanin ng kanyang katawan ang patuloy na pagtakbo. Dahil dito, nagpasya siyang magtago sa itaas ng isang malaking puno. Hindi nagtagal, dumating ang 5 lalaki sa lugar kung saan siya nagsindi ng apoy. Nang makita nila ang 3 magkakaibang bakas, na-realize nilang sugatan si Gideon at hindi pa nakakalayo, kaya tiyak na nasa malapit lang siya. Naghiwa-hiwalay sila, at sinundan ang magkakaibang direksyon ng mga bakas. Hindi nagtagal, narating ng isa sa kanila ang ilalim ng malaking punong pinagtataguan ni Gideon. Habang maingat nitong sinusuri ang paligid, napuwersa si Gideon sa pagdalaw sa itaas ng puno, dahilan upang muling dumugo ang kanyang sugat. Nang mapansin ng lalaki ang mga patak ng dugo, agad siyang tumingala at nakita si Gideon na nakatutok na ang punyal diretso sa kanyang ulo. Sa isang mabilis at tiyak na pag-atake, agad siyang napatay ni Gideon. Ngunit kahit nagtagumpay siyang mapabagsak ang humahabol, nawalan naman siya ng kapit dahil sa tama ng bala sa kanyang kaliwang braso, at nahulog siya mula sa puno. Sa sandaling yun, narinig ng isa pang humahabol ang ingay at mabilis na tumakbo patungo roon. Habang hindi pinapansin ang sakit mula sa pagkakahulog, pinilit ni Gideon na makatayo, mabilis na kinuha ang punyal sa katawan ng napatay na lalaki, dinampot ang baril sa lupa, isinuot ang coat ng humahabol, at agad na tumakas. Nang dumating ang natitirang 4 na lalaki, nadatnan na lamang nila ang kanilang kasamahan na wala ng buhay. Sa sobrang galit, agad silang sumakay sa kanilang mga kabayo at ipinagpatuloy ang pagtugis. Walang tigil na tumakbo si Gideon at hindi nangahas na bumagal kahit sandali. Matapos ang hindi matiyak na haba ng oras na pagtakbo, napansin niya ang manipis na usok na umaakyat sa di kalayuan. Dahil sa matinding gutom, nilapitan niya ito at natuklasan ng isang maliit na kabin na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Dahil dito, nagpasya siyang magnakaw ng isang kabayo upang mas mapabilis ang kanyang pagtakas, ngunit bigla niyang narinig ang matinis na tunog ng pagkasa ng isang baril mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita ang isang batang babaeng may nakatutok na rifle sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi ibaba ang saddle at sumuko. Napansin din ng babae ang tama ng bala sa kaliwang braso ni Gideon at mahinahon siyang kinausap. Nang makita niyang nanghihina at malubha ang sugat sa braso ni Gideon, ibinaba niya ang kanyang rifle. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid, tinulungan nilang makaupo si Gideon sa tabi ng fireplace at maingat pang ginamot ang kanyang sugat. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ama ng magkapatid. Nang makita niya ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng kanilang bahay, agad niyang hinila ang kanyang anak papalapit sa kanya at sinimulang tanungin si Gideon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
Ngunit matapos habulin ng mahigit 3 taon, hindi basta-basta ibubunyag ni Gideon ang kanyang tunay na kalagayan. Dahil dito, nag-imbento na lamang siya ng kwento at sinabing na aksidente siya habang nangangaso. Nang mapansin ng lalaki na puno ng kasinungalingan si Gideon, agad niya itong inutusang umalis. Nang wala ng ibang choice, inilabas ni Gideon ang supot ng pera na nakuha niya mula sa bulsa ng lalaking humahabol sa kanya kanina, at ginamit ang lahat ng laman nito upang bilhin ang isang kabayo, dahilan upang payagan din siyang magpalipas ng gabi sa cabin. Nang gabing yun, napansin ni Gideon ang nakababatang kapatid ng babae na tinututukan siya ng isang laroang baril na gawa sa kahoy. Nakisabay siya sa laro ng bata at nagkunwaring tinamaan, pagkatapos ay maingat pang tinulungan ang bata na pagandahin ang pagkakagawa ng laruan. Sa sandaling yun, biglang na-realize ni Gideon na pamilyar ang mukha ng bata. Naalala niya dito ang mukha ng batang nasawi sa sunog ilang taon na ang nakakalipas. Dahil sa alaalang yun, tuluyan nang sumabog ang matagal na niyang kinikimkim na emosyon. Bago pa sumikat ang araw at habang madilim pa ang paligid, sumakay si Gideon sa kanyang kabayo at tahimik na umalis upang ipagpatuloy ang kanyang walang katapusang pagtakas. Makalipas ang ilang oras, biglang nagising ang ama ng magkapatid nang kaladkarin siya palabas ng bahay. Naguguluhan sa mga nangyayari, agad siyang tinanong ni Carver kung nasaan ang lalaking tumuloy sa kanilang bahay. Kaagad niyang naunawaan na hinahanap ng mga ito ang estrangherong nagpalipas ng gabi sa kanilang tahanan. Upang makaiwas sa gulo, sinabi niya ng tapat ang lahat ng nalalaman niya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Walang awa siyang binugbog at nagbanta pa silang pagsasamantalahan ang kanyang anak na babae sa mismong harapan niya. Ngunit nang mapansing hindi nagbabago ang kanyang kwento, tuluyan nang naniwala si Carver sa lalaki. Agad niyang pinahinto ang kanyang mga kasamahan at hindi na itinuloy ang pananakit sa dalaga. Pagkatapos nito, agad silang umalis upang ipagpatuloy ang pagtugis kay Gideon. Sa sandaling yun, ang lalaki na kanilang hinahabol ay kumakain ng almusal sa kagubatan sa hindi kalayuan. Habang kumakain ng malamig na tinapay, bigla niyang nakita si Carver at ang mga kasamahan nito na mabilis na papalapit sakay ng kanilang mga kabayo. Dahil sa kanyang pagiging maparaan, agad siyang nagsindi ng apoy, naghagis ng mga sangarito, at lumikha ng makapal na usok na umakyat sa himpapawid. Gaya ng kanyang inaasahan, nang makita ni Carver at ng kanyang mga tauhan ang usok, mabilis silang nagtungo doon nang walang pag-aalinlangan. Ngunit pagdating nila, isang nagliliyab na apoy at isang kabayo lamang ang kanilang nadatnan. Habang dahan-dahang lumalapit sa apoy, maingat na sinuri ng mga lalaki ang kanilang paligid. Lingid sa kaalaman nila, nagtatago lamang si Gideon sa malapit, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang magsagawa ng sorpresang pag-atake. Gayunpaman, nanatiling magkakadikit ang mga ito, kaya hindi nakakuha ng pagkakataon si Gideon na makalusob. Nang wala ng ibang choice, tahimik siyang umatras at muling nagpatuloy sa pagtakas on foot. Habang nasa daan, hindi inaasahang nakita niya ang isang itim na oso, na namatay matapos mahuli sa isang bitag. Mabilis niyang inalis ang bitag mula sa katawan ng oso, ibinaon ito sa ilalim ng nyebe, at sadyang nag-iwan ng malinaw na mga bakas upang maakit ang mga humahabol papunta doon. Hindi nagtagal, natapakan ng isa sa mga humahabol ang nakatagong bitag, na agad naman niyang ikinasawi. Nang makita ang kanyang kasamahan na nakahandusay sa lupa at namimilipit sa matinding sakit, walang pag-aatubili siyang binaril ni Carver upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Dahil sa panganib ng kanilang misyon, hiniling ng natitirang dalawang lalaki kay Carver na dagdagan ang kanilang bayad. Nagbanta ang dalawa na kapag tumanggi si Carver na itaas ang reward, hihinto na sila sa pagtugis. Dahil dito, pumayag na si Carver na taasan ang kanilang bayad ng 10%. Nang masiyahan ang dalawa sa bagong kasunduan, ipinagpatuloy na nila ang pagtugis kay Gideon. Matapos ang ilang araw na walang tigil na pagtakbo, sa wakas ay nakalabas na si Gideon mula sa napakalawak na kagubatang nababalutan ng nyebe. Alam niyang kapag tuluyan na siyang nakalayo sa nagyayelong kagubatan, magiging mas mahirap na para kay Carver na matuntun siya. Ngunit pagkalabas pa lamang niya sa kagubatan, hindi inaasahang nakasalubong niya ang 3 lalaking nakasakay sa mga kabayo sa gilid ng daan. Dahil sa matinding gutom at pagod, sinubukan ni Gideon na humingi sa kanila ng kaunting pagkain. Ngunit nang mapansin niya ang mga sinturong puno ng bala na nakakabit sa kanilang mga saddle, agad niyang na-realize na hindi ordinaryong mga manlalakbay ang mga ito. Nang makaramdam ng panganib, agad na sinubukan ni Gideon na umalis, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga lalaki. Kalaunan, nabunyag na ang 3 ay mga puganteng nagtatago mula sa batas.
Nangamba ang isa sa kanila na baka isumbong ni Gideon ang kanilang kinaroroonan, kaya nais niya itong patahimikin habang buhay. Sa kabutihang palad, ayaw ng dalawa pa niyang kasamahan na magkaroon ng panibagong pagpatay. Habang mainit na nagtatalo ang tatlo, sinamantala ni Gideon ang pagkakataon upang makatakas. Sa kabila nito, determinado pa rin ang isang lalaki na patayin si Gideon, kaya humiwalay siya sa kanyang mga kasamahan at mag-isang hinabol ang ating bida. Nakiusap si Gideon na pabayaan na siya at nangakong hindi siya magsusumbong, ngunit bilang tugon, inilabas lang ng lalaki ang kanyang baril at ikinasa ito. Nang marinig ni Gideon ang tunog ng pagkasa ng baril, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang punyal at biglang nagsagawa ng isang nakamamatay na counter-attack. Matapos mapatay ang kriminal, mabilis na hinugot ni Gideon ang kanyang punyal, dinampot ang baril ng lalaki, sumakay sa kabayo nito, at muling ipinagpatuloy ang kanyang pagtakas. Pagkaraan ng maraming oras na paglalakbay, ang pagod na si Gideon ay biglang namataan ang isang kampo sa unahan. Matapos mag-atubili ng sandali, nagpa siya si Gideon na pansamantalang itigil ang kanyang pagtakas at pumasok sa kampo upang maghanap ng makakain at maiinom. Dito nabunyag na ang kampo ay pagmamayari ng isang railway company. Itinali niya ang kanyang kabayo sa isang maliit na puno, naglakad papunta sa gitna ng kampo, at pagkatapos ay kumain ng libreng pagkain. Ngunit nang papaalis na siya, napansin ng isang lalaki ang kanyang kabayo. Mabilis nitong nakita ang sinturon at mga marka sa saddle, at agad na narealize na pagmamayari ito ng isang kriminal. Dahil dito, kaagad niyang tinawag ang iba pa nilang kasamahan at hinarang si Gideon. Balak nilang hulihin ng buhay si Gideon upang makuha ang pabuya para sa kanyang pagkakadakip. Dahil dito, itinuring siya na isang kriminal at ikinulong sa loob ng isa sa mga tent. Kahit nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran, patuloy pa ring iginigiit ni Gideon na wala siyang kasalanan. Sa pagkainis, lumapit ang bantay na may hawak na punyal at inutusan si Gideon na manahimik, na nagbigay sa ating bida ng pagkakataon na makaganti. Mabilis niyang pinutol ang tali sa kanyang mga kamay, isinuot ang sombrero ng gwardya, at kalmadong naglakad palabas ng kampo. Agad siyang nagtungo sa kwadra, sinakyan ang kabayong kinuha sa kanya, at mabilis na tumakas. Walang tigil niyang pinatakbo ang kabayo dahil sa takot na mahuli muli. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay, ang matinding init ng araw ay tuluyang nagpatuyo sa kanyang lalamunan at umubos sa natitira niyang lakas. Habang pinipilit na manatili sa ibabaw ng kabayo, nahirapan siyang magpatuloy. Nang tumingin siya sa paligid at walang makita kundi napakalawak na disyerto, bigla niyang narealize na tila walang katapusan ang kanyang tinatahak. Matapos ang napakainit na paglalakbay, tuluyan nang bumagsak ang pagod na kabayo, dahilan upang mawalan ng pag-asa ang ating bida. Samantala, biglang natagpuan ni Carver at ng kanyang mga kasamahan ang bangkay ng isang hindi kilalang lalaki sa gilid ng daan. Matapos itong suriing mabuti, napagpasyahan ni Carver na malamang ay si Gideon ang pumatay dito at inagaw ang kanyang kabayo. Ibig sabihin nito, ang lalaking dating naglalakad lamang ay mayroon ng kabayo, kaya mas magiging mahirap pa ang kanilang pagtugis. Kalaunan, napagtanto ng isa sa mga kasamahan ni Carver na ang bangkay sa kanilang harapan ay isang puganteng may malaking pabuya. Dahil sa pagod matapos ang maraming taon ng pagtugis, nagpasya siyang wag nang ipagpatuloy ang paghabol kay Gideon at sa halip ay dalhin na lamang ang bangkay upang kunin ang gantimpala. Bukod sa mas malaki ang halagang matatanggap niya sa pagpasa ng bangkay ng kriminal kaysa sa ibabayad ni Carver, wala pa itong kaakibat na panganib. Ang galit na si Carver ay pinaalalahanan siya tungkol sa dangal at kanilang kasunduan, ngunit buo na ang pasya ng lalaki. Nang wala ng ibang choice, ipinagpatuloy na ni Carver ang pagtugis kasama ang kanyang natitirang kasamahan. Sa mga sandaling yun, biglang bumalik si Carver at walang pag-aatubiling binaril ang kabayo ng lalaki. Iginiit ni Carver sa lalaki na siya ang may-ari ng kabayo at may karapatan siyang gawin ang anumang nais niya rito. Alam nilang lahat na halos imposibleng makaalis sa liblib na lugar na yun na walang kabayo, lalo na kung may pasan pang bangkay. Kalaunan, si Carver at ang huli niyang kasamahan ay nagpatuloy sa paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, napadaan sila sa kampo ng railway company at nagpas siyang huminto dito upang maghanap ng pagkain at maiinom. Gayunpaman, bigla silang hinarang ng ilang hindi pamilyar na lalaki na nagsimulang questionin si Carver. Dahil nagmamadali siyang ipagpatuloy ang pagtugis, wala siyang oras na sumagot sa kanilang mga tanong. Nang makita ng mga gwardya na wala siyang balak makipag-cooperate, lalo nila siyang pinilit na magsalita at pinagbantaan siya. Dahil nauubusan na siya ng oras, mabilis na kumilos si Carver at ginawang bihag ang isa sa mga gwardya.
Ipinaliwanag niya na nais lamang niyang kumuha ng pagkain at maiinom, at wala siyang balak manggulo. Sa takot para sa kanyang buhay, pumayag na ang pinuno na palayain siya. Nang makalaya, agad na pinaarangkada ni Carver at ng kanyang kasama ang kanilang mga kabayo at muling ipinagpatuloy ang pagtugis. Matapos ang hindi matiyak na haba ng paglalakbay, nakarating sila sa isa pang kampo, kung saan nagtanong si Carver kung may nakita ba silang isang lalaking nakasakay sa kabayo na dumaan sa lugar. Bilang tugon, sinabi ng misyonero na sina Carver at ang kanyang kasama lamang ang mga estrangherong nakita nila sa nakalipas na 3 araw. Nais sana ni Carver na magpatuloy na sa paghabol, ngunit sinabi ng kanyang kasama na sila at ang kanilang mga kabayo ay kapwa pagod na, at kailangan muna nilang magpahinga. Mainit silang tinanggap ng mga misyonero, kaya sa huli, napilitan si Carver na manatili doon magdamag. Nang gabing yun, nagdaos pa ang kampo ng isang masayang party bilang pagsalubong sa kanila. Ngunit si Carver, na nababalot ng pagnanais na maghiganti, ay walang naramdamang kasiyahan mula sa kanilang mabuting pagtanggap. Kinaumagahan, maagang ipinagpatuloy ni Carver ang pagtugis kasama ang kanyang kasamahan. Ngunit matapos ang buong umagang paghahanap ng walang anumang bakas ng kanilang kalaban, natuklasan nilang ninakaw ng mga misyonero ang lahat ng kanilang bala. Sa kabutihang palad, lihim na nagtago si Carver ng isang bala sa kanyang bulsa na matagal na niyang inilaan para kay Gideon. Dahil iisang bala na lang ang natitira sa kanila, ipinagpatuloy pa rin nila ang pagtugis sa loob ng 3 araw, ngunit wala pa rin silang nakitang bakas ni Gideon. Nang hapong yun, nakatagpo sila ng isang kabayong binuksan ang tiyan at iniwang nakahandusay sa lupa. Habang sinusubukan nilang alamin kung paano ito namatay, biglang lumabas si Gideon mula sa loob ng tiyan ng kabayo at mabilis na ginawang bihag ang kasamahan ni Carver. Dahil sa banta ni Gideon, wala nang nagawa si Carver kundi bumaba mula sa kanyang kabayo, bago siya inutusan ni Gideon na ihagis ang kanyang baril. Sumunod naman si Carver at dahan-dahang kinuha ang kanyang armas. Ngunit nang sa tingin ni Gideon na kontrolado na niya ang sitwasyon, biglang binaril ni Carver ang kanyang kasamahan. Napatitig si Gideon sa pagkabigla, habang iginigiit ni Carver na ang mga inupahang bounty hunter ay mga kasangkapan lamang, na ipinagbili ang kanilang buhay kapalit ng pera. Dahil sa biglaang pagkabaligtad ng sitwasyon, natigilan si Gideon at wala siyang nagawa kundi lumuhod at ibagsak ang kanyang punyal, walang kaalam-alam na wala ng bala ang baril ng Colonel. Gayunpaman, patuloy siyang hinarap ni Carver habang nakatutok ang walang lamang baril, kasabay ng pang-iinsulto at paglabas ng lahat ng kanyang galit, na naipon sa loob ng mahigit 3 taon. Habang nakaluhod sa lupa, taimtim na nakiusap si Gideon na patawarin siya. Sa loob ng 3 taon, araw-araw siyang nabuhay na kinakain ng matinding pagsisisi at pagdurusa. Ipinaliwanag ni Gideon na ang kamalig lamang ang ipinag-utos niyang sunugin, at hindi niya kailanman binalak na masunog ang bahay o mapahamak ang pamilya ni Carver. Alam ni Gideon na karapat-dapat siyang mamatay, ngunit ang kanyang instinct na mabuhay ang nagtulak sa kanya upang patuloy na tumakas sa loob ng mahigit 3 taon. Gayunpaman, tila itinakda ng kapalaran na isa lamang sa kanilang dalawa ang maaaring mabuhay. Matapos ang mabagsik na pakikipagbuno, nagkaroon ng pagkakataon si Gideon na patayin si Carver. Ngunit sa halip na wakasan ang kanyang buhay, hiniling niyang kalimutan na nito ang nakaraan at itigil na ang walang katapusang pagtugis. Iniwan niya kay Carver ang isang container ng tubig, sumakay sa kabayo nito, at dahan-dahang umalis, habang si Carver naman ay matagal na nanatiling nakahiga sa lupa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isang trahedyang hindi sinasadya ang ikinamatay ng kanyang pamilya, ngunit hindi pa rin niya ito matanggap. Ang kanyang pagtugis ay hindi na lamang bunga ng galit, kundi ng hindi matatawarang pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Ayaw na tanggapin na tuluyan na silang nawala, muling tumayo si Carver, dinampot ang container ng tubig, at muling ipinagpatuloy ang paghabol. Hindi nagtagal, nakakita si Gideon ng isang maliit na pool ng tubig at sabik na uminom dito, walang kaalam-alam na may katutubong nakaupo sa malapit. Sinabi ng lalaki na walang libre sa mundong ito, at humingi ng kapalit sa tubig na kanyang nainom. Dahil wala siyang balak na makipaglaban sa katutubo, ipinagpalit ni Gideon ang kanyang kabayo kapalit ng isang container ng tubig at mabilis na umalis. Makalipas ang ilang minuto, dumating naman si Carver sa lugar at nakita doon ang kabayong iniwan ni Gideon. Inihagis niya ang lahat ng kanyang pera sa katutubong lalaki, at bilang kapalit, nakakuha siya ng isang container ng tubig at ng kabayo, saka muling ipinagpatuloy ang pagtugis. Bagamat na ipagpalit ni Gideon ang kanyang kabayo para sa tubig, hindi nagtagal ay muli siyang pinahirapan ng matinding init at tuyong hangin.
Patuloy siyang naglakad sa ilalim ng nag-aapoy na araw, habang nilalabanan ng uhaw at matinding pagkapagod. Habang desperado siyang naghahanap ng paraan upang makatakas, napansin niyang walang tigil pa ring sumusunod sa kanya si Carver. Ilang sandali pa, nakasalubong niya ang isang karwaheng minamaneho ng isang babaeng nagbebenta ng tinatawag niyang miracle potion. Gayunpaman, walang interes si Gideon sa ganoong bagay. Habang nakikita niyang papalapit na si Carver, ang tanging iniisip niya ay kung paano siya makakaligtas. Napansin din ng babae ang dating colonel at agad niyang naunawa ang nais magpatayan ng dalawang lalaki. Dahil dito, naglabas siya ng isang bala at sinabi kay Gideon na yun ang makakalutas sa lahat. Matapos titigan ang bala at saka si Carver, ipinagpalit ni Gideon ang kanyang kabayo kapalit ng nag-iisang bala. Samantala, si Carver, na halos dehydrated na sa sobrang init, ay biglang bumagsak mula sa kanyang kabayo, na nagpatuloy lamang sa pagtakbo at iniwan siya sa gitna ng disyerto. Ilang sandali pa, ang babaeng nagbigay ng bala kay Gideon ay lumapit din kay Carver. Napansin niyang may dalang container ng tubig si Carver, kaya inalok niyang ipagpalit yun kapalit ng isang baril. Nang makita ni Carver ang alok bilang kanyang huling pagkakataon upang mapatay si Gideon, pumayag siya dito. Ibinigay niya ang kanyang tubig kapalit ng baril, at muling ipinagpatuloy ang paghabol. Sa mga sandaling yun, wala na ring lakas si Gideon upang makalayo, kaya hindi nagtagal ay naabutan din siya ni Carver. Ngunit bago pa man makapagpaputok si Carver, naunahan siya ni Gideon, dahilan upang masugatan siya at bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, nilapitan ni Gideon ang colonel at pinulot ang kanyang baril. Tanggap na niya na ang nangyari noon ay bunga ng kanyang pagkakamali, at siya ang dahilan kung bakit namatay ang buong pamilya ng colonel. Habang nakahandusay at nasa bingit ng kamatayan, wala nang naramdamang takot si Carver, tanging matinding pagod lamang. Matapos ang 3 taon ng walang tigil na pagtugis, tuluyan na niyang tinanggap na wala na ang kanyang asawa at mga anak. Hiniling niya kay Gideon na wakasan na ang kanyang buhay, sa paniniwalang ang kamatayan lamang ang magpapalaya sa kanya mula sa walang katapusang paghihiganti. Dahan-dahang lumuhod si Gideon habang nanginginig ang kanyang kamay sa pagtutok ng baril. Matapos siyang pahirapan ng matinding pagsisisi sa loob ng 3 taon, inilagay niya ang baril sa kamay ni Carver at hinayaan siyang magpasya sa kanilang kapalaran. Itinutok ni Carver ang baril sa ulo ni Gideon, ngunit hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ang trahedyang nangyari ay isa lamang aksidenteng walang sino man ang nagnanais. Habang mahinahon niyang binibigkas ang pangalan ng kanyang asawa, dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Napuno ng luha ang mga mata ni Gideon, at taos-pusong pinasalamatan si Carver sa pagpapatawad sa kanya. Pagkatapos nito, tinulungan ni Gideon si Carver na makatayo, at sandaling nagkatitigan ang dalawa sa gitna ng katahimikan. Matapos ang 3 taon ng pagdurusa at pagkamuhi, magkasabay silang naglakad palayo, iniwan sa likuran ang sakit at nakaraan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.